At buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan at tayo po patuloy na mag-aaral. Ang ating pag-aaralan ay Roma, sa Roma Kapitulo 13. Babasahin ko po hanggang sa talatang 10 at ito po ang ating pagbubulay-bulayin at pag-aaralan sa hapong ito. Kaya sundan lang po ninyo ko sa inyong mga banal na kasulatan. Kaya dito po sa 13, Roma 13, sa talatang 1 ay ganito po sinasabi. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihang hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang, at ang mga nagsisisalangsang ay nagsisalanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. Ibig mo bagang mawala ng takot sa may kapangyarihan, gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya. Sapagkat siya ay ministro ng Diyos ay kagagaling mo. Datapwat kung ginagawa mo ang masama, ay matakot ka, sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala nila ng tabak. Sapagkat siya ay ministro ng Diyos, tagapaghiganti sa ikagagalit sa gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat kayo'y pasakop, hindi lamang dahil sa kagalitan, kundi naman dahil sa budhi. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagbayad naman kayo ng buwis, sapagkat sila'y mga tigapangasiwa ng paglilingkod sa Diyos, na nagsisipamahalang walang patid sa bagay na ito. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Sa 8, huwag kayong magkautang ng anupaman sa kaninuman, maliban sa mag-ibigan kayo, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa'y nakaganap ng kautusan. Sapagkat ito, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakim, at kung meron pang ibang utos ay nauwi sa salitang ito. Sa mga katulid bagay, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Hanggang yan po muna ang ating pagbabasahin at pagbubulay-bulayan. Kaya nga, dito po sa 1 hanggang 7, dito po ay sinasabi sa atin, ibabalik natin, sinasabi, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan. Tayo po ay pasasakop sa mga mataas na kapangyarihan. Yan sa mga namumuno sa atin. Sapagkat walang kapangyarihan hindi mula sa Diyos, sapagkat siya po ay mga hinirang ng Diyos, sabi. Walang kapangyarihan hindi mula sa Diyos, at ang kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos, sabi. Kaya nga, ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang. Kaya nga, dapat po tayo tatalima yan po sa mga may kapangyarihan. At ang nagsisalangsang ay nagsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Kung tayo po'y sasalangsang, ay tayo po'y tatanggap ng kahatulan sa ating sarili. Sa 3, sapagkat ang pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. Kaya dapat po tayo tatalima, sapagkat yan pong mga hinirang ng Diyos na yan, sapagkat ang pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. Kung tayo gumagawa ng masama, ay talaga po tayo ay tatanggap ng kaparusahan. At ibig mo bagang mawala ng takot sa may kapangyarihan, gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya. Kaya sabi, kung tayo ibig nating mawala ng takot sa mga may kapangyarihan, sabi, gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan. Sapagkat siya ay ministro ng Diyos sa ikagagaling mo. Datapwat kung ginagawa mo ang masama, kung tayo gagawa ng masama, ay matakot ka, sabi, sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadali ng tabak. Kaya nga po yung mga may kapangyarihan po may dala sa panahon po ito ay armas na, hindi na po tabak. Yung po sa panahong una ay talaga pong ang dala ng mga yan ay tabak. Sapagkat siya ay ministro ng Diyos
tagapaghiganti sa ikagagalit sa gumagawa ng masama. Ito po doon sa mga lahat ng gumagawa ng masama. Kaya nga, yung sabi sa 3, gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan. Kaya kung gusto natin mawala ng takot sa may kapangyarihan, tayo po'y gumawa ng mabuti. Sa 5, kaya nga sabi dito, kaya nga dapat kayong pasakop, hindi lamang dahil sa kagalitan, kundi naman dahil sa budhi. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagbayad naman kayo ng buwis, kaya nga tayo po'y nagbabayad ng buwis, sapagkat sila ay mga tagapangasiwa ng paglilingkod sa Diyos. Kaya nga po sila hinirang Diyos pa na sinasabi tayo kaya tayo babayad ng buwis. Sapagkat sila ay mga tagapangasiwa ng paglilingkod sa Diyos na nagsisipamahalang walang patid sa bagay na ito. Kaya sabi sa atin, ibigay nyo sa lahat, sa 7, ibigay nyo sa lahat ang sa kanila ay nararapat. Ito sa nararapat sa kanila. Buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Kaya nga po, ang sabi ni Pablo sa aklat ni Tito sa Kapitulo 3, sa talatang 1, kaya nga po dito sinasabi, ipaalala mo sa kanila, pasakop sa mga pinuno. Tayo po'y pasasakop sa mga pinuno. Yung mga namamahala po sa atin. Sa mga may kapangyarihan na magmasunurin na humanda sa bawat gawang mabuti. Doon po tayo hahanda sa bawat gawang mabuti. Para po tayo, kaya nga sabi dito, ibig mo bagang mawala ng takot sa may kapangyarihan, gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya. Tayo po'y pasasakop sa mga may kapangyarihan. Nasabi pa rin po dito sa aklat ng unang Timoteo, sa Kapitulo 2, sa talatang 2, kaya nga sabi dito, ang mga hari at ang lahat na nangasa mataas na kalagay, yun po yung sinasabi dito, yun po mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan. Sa atin po naman, ganyan, presidente, iba yung ministro, tayo po yung pasasakop dyan, sabi, ang mga hari at ang lahat ng mga mataas na kalagayan, upang tayo'y mga buhay na tahimik, at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Tayo po'y tatalima sa kanila para po tayo'y matahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Meron pa rin pong sinasabi dito si Pedro sa kanyang sulat sa unang Pedro, Kapitulo 2, sa talatang 13, kaya nga dito po sabi ni Pedro ay ganito. Unang Pedro 2:13. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon. Tayo po'y pasakop sa kanilang mga palatuntunan. Tayo po'y pasasakop sa kanilang mga kapangyarihan. Maging sa hari na kataas-taasan o sa mga gobernador na sinugo niya na sa paghihiganti, sa paghiganti sa nagsisigawa ng masama at sa kapurihan sa nagsisigawa ng mabuti. Doon po sila isinugo, doon po sa mga nagsisigawa ng masama. Kaya nga sabi sa atin, kung ayaw mo matakot sa may kapurihan, gawain mo ang mabuti. Kaya sabi, na nagsisigawa na naghihiganti sa nagsisigawa ng masama at kapurihan sa nagsisigawa ng mabuti. Kaya nga tayo po ay pasasakop sa mga may kapangyarihan. Tayo po ay tatalima sa kanila. Kaya nga sabi sa 5, kaya nga dapat kayo pasakop hindi lamang dahil sa kagalitan, kundi dahil sa budhi. Kaya nga tayo po'y pasasakop. Kaya nga ang sabi nga dito sa unang Timoteo, Kapitulo 1, sa talatang 19, kaya nga ingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi. Kaya nga sabi, hindi lang po sa kagalitan, dahil din po sa budhi. Kaya nga sabi sa atin, sa 1:19 ng unang Timoteo, na ingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi, nang ito'y takwil ng iba sa kanila ay nangabagbag tungkol sa pananampalataya. Kaya tayo pasasakop ng dahil po sa budhi. At dito po sa 3:9 nitong unang Timoteo, ay ganyan po sinasabi,
na iniingatan ang hiwaga ng pananampalataya ng malinis na budhi. Kaya po tayo pasasakop sa mga may kapangyarihan. Na tayo po matakot sa paggawa ng masama. Pero sa atin din pong lakad sa pananampalataya, kung ang ipinatutupad naman ng mga nasa may kapangyarihan ay nalalabag na ang utos ng Diyos o ang lakad natin sa pananampalataya kahit po yan ay kanilang mga utos hindi na rin po natin dapat sundin kahit po yan ay mayroong mga batas. Sapagkat kung maalala po ninyo, si Shadrach, Meshach at Abednego ay sinuway po nila ang kautosang hari. Sapagkat nalalabag, kung ang ipatutupad po niyan ay nalalabag na ang utos ng Diyos. Maging si Daniel ay hinilabag po nila ang mga kautosang hari. Sa atin din pong lakad sa pananampalataya, kung nalalabag na rin po nila ang utos ng Diyos sa kanilang mga pinatutupad ng mga kautusan, ating tanggapin na lang. Pero huwag po tayo sumunod sa kanila. Sapagkat, kung maalala ninyo, basahin po natin yung kay Shadrach, Meshach at Abednego dito sa aklat ni Daniel ng kanilang suwayin ang kautusan ng hari. Dito po, kung hindi po isasummarize na lang natin, pero babasa rin po tayo ng mga talata. Kung gusto po nyo, basahin po nyo sa bahay yung Daniel Kapitulo 3, simula 1 hanggang sa katapusan. Pero isummarize na lang po natin ang nangyari dito kay Shadrach, Meshach at Abednego. Dito sabi sa Daniel 3:1 ay ganito: si Nabucodonosor na hari ay gumawa ng isang larawang ginto na ang taas ay 60 siko at ang luwang niya ay 6 na siko kanyang itinayo sa kapatagan. Dito po sa talatang short na lang po story. Sa 3:5 ay ito po ang sabi ni Nabucodonosor. Nasa anumang oras na inyong marinig ang tunog ng korneta, ng flauta, ng alpa, ng sambuko, ng saltero, ng gaita at ng lahat ng sari-saring panugtog, kayo'y magpatirapa at magsisamba sa larawang ginto na itinayo ni Nabucodonosor na hari. Kung ganyan po nalalabag na ang utos ng Diyos, ay hindi po tayo dapat tumalima diyan. Kung yan man ay may kahatulan, tanggapin na natin. Pero ang tayo lumabag sa utos ng Diyos ay hindi nararapat, tulad nga po ni Shadrach, Meshach at Abednego. Ulitin ko po yung 5, sabi. Sa 6 na, 3:6 na ng Daniel, sabi. At sino man na hindi magpatira pa at sumamba sa oras na yaon ay ihahagi sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. Ganun po ang kahatulan. Kaya nga po, kung ganyan po ang magiging kautusan ng mga namumuno, ay hindi po tayo dapat, kahit na yan ay may mga kaukulang batas, hindi po tayo dapat sumunod. At dito sa 3:12, ituloy na po natin para summarize ko na lang po kasi, abi. Sa 3:12 nitong Daniel ay sabi ganito, ay tasan natin sa 9. Sila'y nagsisagot na nagsabi kay Nabucodonosor na hari, o hari, mabuhay ka magpakailanman. Ikaw, o hari, nagpasya na bawat tao na makarinig ng tunog ng korneta, ng flauta, ng alpa, ng sambuko, ng saltero, ng gaita, at ng lahat ng sari-saring panugtog ay magpapatira pa at sasamba sa larawang ginto
At sino mang hindi magpatira pa at sumambay, ihahagi sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. Sabi sa 12, may ilang Hudyo na iyong inihalal sa mga gawain sa lalawigan ng Babylonia, na si Sadrach, si Meshach at si Abednego. Ang mga lalaking ito, o hari, ay hindi pinakundanganan. Sila'y hindi nangaglingkod sa iyong mga Diyos, ni nagsisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Nang magkagayoy sa puot at pusok na Nabucodonosor, ay nagutos na madalian si Sadrach, si Meshach at si Abednego na kanilang dinala ang mga lalaking ito sa harap ng hari. Si Nabucodonosor ay sumagot at nagsabi sa kanila, sinasadya baga ninyo, o Sadrach, Meshach at Abednego, na kayo'y hindi maglingkod sa aking utos, maglingkod sa aking Diyos, ni magsisamba man sa larawang ginto na aking itinayo. Kung kayo nga'y nagsihanda sa panahong inyong narinig ang tunog ng korneta, ng flauta, ng alpa, ng sambuko, ng saltero, ng gaita at ng lahat ng sari-saring panugtog, na mga magpapatira pa at magsisamba sa larawan na aking ginawa, mabuti. Ngunit kung kayo'y hindi magsisamba, kayo'y ihahagi sa oras ding yaon sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas, at sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking kamay? Si Sadrach, si Meshach at Abednego ay nagsisagot at nagsabi sa hari, o Nabucodonosor, kami walang kailangan na maisagot sa iyo sa bagay na ito. Nasabi po niya, narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagligtas sa amin sa mabangis na hurnong nagniningas, at ililigtas niya kami sa iyong kamay, o hari. Ngunit kung hindi, talastas mo, o hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Ganyan po. Kung ganyan na po ang kautusan ng mga namiminuno sa atin, ay huwag na lang po tayong tumalima, sapagkat nalalabag na po nila ang kautusan ng Diyos. Diba sabi sa 10 utos, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, ni sasambahin man. Pero kung ganyan na po ang utos ng mga namiminuno sa atin, kahit yan po ay may mga kahatulan o kaparusahan, tanggapin na natin. Kaya nga, pwede po tayong hindi sumunod. At yung kay Daniel, hindi rin po siya sumunod. Dito sa Daniel, Kapitulo 6, kung inyo pong babasahin hanggang 28, yan po ang kabuuan. Pero sasamaris na rin po natin. Dito po, sa Daniel, simulan na lang natin sa 5, sa 6:5. Sa 6:5 ng Daniel, dito po yung sinasabi, ito po naman ay si Haring Dario na ang hari sa panahong ito kay Daniel. Sa 6:5 sinasabi, nang makagay sinabi ng mga lalaking ito, hindi tayo makakasumpong ng anumang may susumbong laban sa Daniel na ito, sapagkat sila po yung pong mga kasama nila ay medyo may inggit kay Daniel. Sabi, ulitin ko po, nang makagay sinabi ng lalaking ito, hindi tayo makakasumpong ng anumang may susumbong laban sa Daniel na ito, liban tayo'y mga kasumpong laban sa kanya ng tungkol sa kautusan ng kanyang Diyos. Sabi, nang magkagayon ang mga pangulo at ang mga satrapang ito ay nagpisan sa hari, nagsasabi ng ganito sa bayan, Haring Dario, mabuhay ka magpakailanman. Ang lahat ng pangulo ng kaharian, ang tinatawan at mga satrapa, ang mga kasangguni at ang mga gobernador ay nangagsanggunyan upang magtatag ng isang palatuntunang hari sa kaharian, at upang maglagda ng isang pasyang mahigpit na sino mang humingi ng isang kahilingan sa kanino mang Diyos o tao sa loob ng 30 araw liban sa iyo
o hari ay ihahagis sa yugib ng leon. Yun po naman ang naging kautusan ni Dario. Ngayon, o hari, papagtibayin mo ang pasya at lagdaan mo ng iyong pangalan ang kasulatan upang huwag magbago ayon sa kautusan ng mga taga-Media at mga taga-Persya na hindi mababago. Kaya't ang kasulatan at ang pasya ay dilagdaan ng pangalan ng Haring Dario. Yun po ang naging pasya at kautusan. At nang maalaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan ng pangalan, siya'y pumasok sa kanyang bahay. Ang kanyang mga dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem, at siya'y lumuhod ng kanyang mga tuhod na makaikatlo sa isang araw at dumalangin at nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos gaya ng kanyang dating ginagawa. Nang magkagay, nagpisan ang mga lalaking ito at nasumpungan si Daniel na sumasamo at dumadaing sa harap ng kanyang Diyos. Nang magkagay, lumapit sila at nagsalita sa harap ng hari ng tungkol sa pasya ng hari. Hindi ka baga naglagda ng pasya na bawat tao na humingi sa kanino mang Diyos o tao sa loob ng 30 araw liban sa iyo, o hari, ihahagis sa yungib ng leon? Ang hari ay sumagot at nagsabi, Ang bagay ay tunay ayon sa kautusan ng mga taga-Media at taga-Persya na hindi nagbabago. Nang magkagay, nagsisagot sila, nagsasabi sa harap ng hari, ang Daniel na yaon na sa mga anak ay ang Daniel na yaon na sa mga anak na nangabihag sa Huda, hindi ka pinakundanganan, o hari, o ang pasyaman na iyong nilagdaan ng pangalan, kundi dumalangin makaikatlo sa isang araw. Nilabag po ni Daniel yun. Nang marinig nga ng hari ang salitang ito ay namanglaw na mainam at inilagak ang kanyang puso kay Daniel upang iligtas siya, at kanyang pinagsikapan hanggang sa paglubog ng araw na iligtas siya. Nang magkagay, nagpisan ang mga lalaking ito sa hari at nagsabi sa hari, talastas mo, o hari, na isang kautusan ng mga taga-Media at Persya na walang pasya o palatuntunan man na pinagtibay ng hari na mababago. Kasi nga po ay naging kautusan, naging pinagtibay po ng hari. Nang makagay, nag-utos ang hari at kanilang dinala si Daniel at inihagis siya sa yungib ng leon, at ang hari nga ay nagsalita, nagsabi kay Daniel, ang iyong Diyos na pinaglilingkuran mong palagi ay siyang magliligtas sa iyo. At isang bato ay dinala at inilagay sa bungangan ng yungib, at inataka ng hari ng kaniyang singsing na panatak at ang singsing na pantatak na kanyang mga mahal na tao, upang walang anumang bagay na bababago tungkol kay Daniel. Kaya nga po, ganyan po ang nangyari. Kaya nga po, ito yung sinasabi ko sa atin na hindi po lahat. Kaya nga, pero ang sabi po sa atin, bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan. Pero kung ang salita po ng Diyos ay nasasalangsang na ng kanilang kautusan, hindi po tayo dapat tumalima sa kanilang mga kautusan. Tulad nga po ni Shadrach, Meshach at Abednego o si Daniel. Pwede po natin salangsangin at hindi tayo sumunod kahit po yan ay may kautusan at mga batas, at tanggapin na lang po natin ang kanilang kahatulan, sapagkat may sabi nga po dito sa aklat ng mga gawa, sa Gawa, Kapitulo 5, kaya nga po, anong sabi dito? Sa 29, dapat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol nagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Kahit nga po sila yung mga pinuno o mga hari, at kung ang ating pananampalataya ay malalabag o ang salita po ng Diyos
ay hindi na nila tinatalima. Ano nga sabi ni Pedro? Datapot nagsasagot si Pedro at ang apostol nagsasabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Kung yan man ang kanilang mga kautusan at palatuntunan ay mayroong kahatulan, tanggapin na natin. Huwag lang nating masalangsang ang utos ng Diyos sa kanilang mga ginagawang mga kautusan. Nasabi nga po sa mga Gawa, Kapitulo 4, sa talatang 19, sabi nga ni sa 4:19 ng Gawa, kaya nga sabi dito ni Pedro, datapat si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nagsasabi sa kanila, kung katuwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo, sa mga tao sabi, kung makatuwiran na sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa sa Diyos, inyong hatulan, hatulan na ninyo kami. Oh. Pero kung tayo ganyang pasusunurin sa kanila at nalalabag na po ang utos ng Diyos. Sapagkat, ang sabi nga sa aklat ni Mateo, kung yaman ang kahatulan ay kamatayan, wala tayong magagawa. Huwag natin lang labagin ang utos ng Diyos. Tulad nga po diyan kay Shadrach, Meshach, ano mo ang kanilang kahatulan? Ihagis sa hurno. Yung po'y pinainit pa ng 7 beses. Si Daniel ay ilalagay sa yugib ng leon, pero tinanggap na niya. Ano po ang sabi sa atin sa Mateo, sa Kapitulo 10, sa talatang 28, ito po sinasabi. Kaya sabi, tanggapin natin ng kahatulan kung ganyan po din lamang na dapat muna tayo sumunod sa kanila kaysa sa Diyos, ay hindi po tayo dapat ganun. Ang sabi sa 10:28 ng Mateo, at huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Kung yan ba ay kahatulan natin ay kamatayan. Sabi, huwag kayong mga takot sa nagsisipatay ng katawan, datapot hindi makakapatay sa kaluluwa. Sapagkat kaluluwa po natin ang ating pinaglalaban dito. Huwag kayong mga takot sa nagsisipatay ng katawan, datapot hindi makakapatay ng kaluluwa. Kundi bagkos ang katakutan nyo yung makakapuksa sa kaluluwa, sa katawan, sa impyerno. Doon po tayo matakot. Kung natakot nga tayo at sumunod tayo, tayo naman sa impyerno mapupunta. Di ba nang mamatay itong ating katawan? Sapagkat marami pong ganyan. Pero sa ating pong lakad sa pananampalataya, kaya nga ano sabi sa atin, ulitin ko yung Gawa 5:29, dapat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol nagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Kung yung mga pinuno ay nalalabag na ang utos ng Diyos sa kanilang mga ginagawang mga kautusan. Lalo na sa ngayon, meron silang kautusan sa mga bata, nalalagbag po nila ang utos ng Diyos. Ang bata, bawal paluin, bawal. Pero ano po, ang sabi ng kasulatan, sapagkat yung pong gumagawa ng mga batas na yan ay hindi po na siguro nagbabasa ng banal o mga kautusan ng Diyos. Dito po sa aklat ng Kawikaan, na ito po ay kontra sa kanilang ginawang batas. Sapagkat ang sinasabi, kahit saan po sa ibang bansa, ganun na rin po ang ginagawa nila, na bawal daw paluin o parusahan ang bata. Pero ang sinasabi naman ng banal na kasulatan, dito po sa 19, Kawikaan 19:18, ang sabi po ay ganito, parusahan mo ang iyong anak, dangang may pag-asa. Habang may pag-asa pa,
Kaysa namang, ito po wala naman sa banal na kasulatan, may mga matandang ayon sa kanilang mga kasabihan, mahirap na daw pong hutukin yung kawayan na may gulang na. Kaysa yung batang kawayan, mapapasod mo pa kung saan mo hutukin. Pero, bagay wala po sa banal na kasulatan. Pero dito po ang sinasabi, parusahan mo ang iyong anak dangang may pag-asa. Huwag mong ilagak ang iyong puso sa kanyang ikapapahamak. Kung yun na may mapapahamak, hindi naman po tayo magpaparusa kung ang bata ay walang kasalanan. Sapagkat ang bata po, ano ang sabi dito sa 23 ng Kawikaan? Sa 13, sapagkat ang bata po, ano sabi dito? Ito nga po. Akin po hahanapin eh. Baka po sa 29. Mamaya na po natin basahin yung mga nasabi ko. Sige po, ito na. Sa 29, talatang 15, kaya nga po sabi dito, ang pamalo at saway ay nagbibigay karunungan. Ngunit ang batang binayaan ay humihiya sa kanyang ina. Kung ito'y pababayaan natin. Kaya nga sabi, ang pamalo at saway ay nagbibigay karunungan. Ngunit ang batang binayaan ay humihiya sa kanyang ina. At sa 13:24, ng Kawikaan, ang sabi ganito, siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napupuot sa kanyang anak. Ngunit siyang umiibig ay nagpaparusa maminsan-minsan. Pabayaan. Hindi naman po tayo mamamalo kung hindi ang bata ay hindi tayo kung hindi siya sumusuway. Sapagkat meron pong sinasabi dito, hanapin ko po yung aking hinahanap. Ang bata po, sapagkat dito po yung sinasabi sa 22:15, sapagkat kumuhin po yung mga bata pa, ang sabi sa 22:15 ng Kawikaan ay ganito, ang kamangmangan ay nababalot sa puso ng bata. Hindi po nila alam ang masama at mabuti. Kaya nga po, ito'y pinaalala natin sa mga bata. Ako po, ganyan, nagwawarning ako. Masama yan. Huwag mong gawin yan. Hindi po naman tayo basta mamamalo, pero ipaliliwanag natin sa bata ng masama at mabuti. Ngayon, kung patuloy siyang gumagawa ng masama at mabuti, wawarningan ko yan. Mapapalo ka. Pag inulit at inulit, paluin mo. Kaysa, kahit ba ako usigin na ng kanilang ginawang batas. Pero mahal ko ang anak ko. Kaya nga ano sabi dito, ang kamangmangan ay nababalot sa puso ng bata, ngunit ilalayo sa kanya ng pamalong pangsaway. Hindi po yung bawal paluin, bawal ganun, puro kay bawal. Kasi nga po yung iba po namang mga tao, hindi naman po na-inform kung paano mamalo. Yung po namang ibang mga nagpaparo sa mga bata, kung ano madampot, kung ano makuha siyang hiyahat, hindi po ganun. Ako'y namamalo sa mga anak ko, pero yung stick na bebend. Pero hindi po ako namamalo kung siya nagkasala ka agad. Hindi. Warning, paliwanag. Sabi ko, bakit kita pinalo?
Alam niya. Kasi hindi ako nakinig. O alam mo na pala, pag hindi ka nakinig at sinasabi kong bawal, masama. Kaya, hindi siyang pong kanilang kautusan ay taliwas sa utos. Kaya ulitin natin yung 19 ng Kawikaan. Kaya nga sabi dito, parusahan mo ang iyong anak, dangang may pag-asa. Pag iyan po yung malaki na at tumigas na yan, hindi na po tayo susundin yan. Hindi na tayo pakikinggan yan. Kaya habang bata pa yan, dapat may takot. Kaya sabi, parusahan mo ang iyong anak, dangang may pag-asa. Huwag mong ilagak ang iyong puso sa kanyang ikapapahamak. Kaya po mga kabataan ngayon, sa titigas ng ulo. Dahil sa kanilang batas na ginawa. Taliwas po sa mga sinasabi sa banal na kasulatan. Hanapin pa po natin yung ibang mga talata. Sa 29, nabasa na po ba natin yung 29:15? Kaya nga, ulitin natin 29:15, ang pamalo at saway ay nagbibigay karunungan, ngunit ang batang binayaan ay humihiya sa kanyang ina. 29:15 po yun. Sa 29:17, kaya nga sabi dito, sawayin mo ang iyong anak at bibigyan kanya ng kapahingahan. Oo, bibigyan kanya ng kaluguran ang iyong kaluluwa. May pag-asa pa po yun. Napatino pa natin. Kaya, meron nga pong sabi ang ating Panginoon dito sa aklat ng Hebreo, ang sabi dito sa Hebreo Kapitulo 12, simulan natin sa 5, ang sabi ganito, at inyong nilimot ang inyaral na pinakapagtalo sa inyo tulad sa mga anak. Kaya nga sabi na dito, anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o manglupaypay man kung ikay pinagwiwikaan niya. Ito ay para sa atin at sa Panginoon. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig, maging tayo, at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Hinahampas po niya ang bawat tinatanggap na anak. Sa 7, na dahil sa ito'y parusa, kayo'y magtiis. Kung tayo nagkakasa, tayo pinarurusahan. Maging ng Diyos, tayo kanyang mga anak, sabi. Dahil ito'y parusa, kayo'y magtiis. Inari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak. Tayo po'y inari na tulad sa mga anak. Sapagkat alingang anak ang hindi pinarusahan ng kanyang ama. Sabi. Sa 8, datapat kung kayo'y hindi pinarurusahan, na pawang naranasan ng lahat, kung kayo'y mga anak, sa ligaw kayo, at hindi tunay na anak. Kaya yun po yung mga anak ko, pagka nagkakasala ay napaparusahan ko. Dahil po yan ay aking tunay na anak. Kaya
taliwas po sa kanilang mga turo o aral. Kaya sa atin, kahit ako'y parusahan nila, pero nakita naman natin kung paano natin pinalaki ang ating mga anak. Sapagkat yun po'y talagang lumalabag at ayaw nang makinig. Talaga pong yan ay nakakatingin sa akin ng pamalo. Sapagkat sinasabi ko sa kanila, hindi naman po ako namamalo ng walang warning. Kaya nga ulitin natin yung 3:74, sabi, siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napupuot sa kanyang anak. Kung tayo puro haya na lang. Kaya nga sabi, ngunit siyang umiibig. Mahal ko ang anak ko. Siyang umiibig ay nagpaparusa paminsan-minsan. Kaya nga ay nasabi sa atin dito sa Hebreo, sa 7, na dahil dito ito'y parusa, kayo'y magtiis, inari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alingang anak ang hindi pinarusahan ng kanyang ama. Tatapat kung kayo'y hindi pinarurusahan, napawang naranasan ng lahat, kung kayo nga'y anak sa ligaw kayo, at hindi tunay na anak. Kaya nga po, ito'y taliwas sa kanilang kautusan. Kaya nga sabi, ngunit siyang umiibig ay nagpaparusa paminsan-minsan. Kaya nga, yung pong mga bagay na yan, tulad nga po sa ating pinag-aaralan, na tayo pasakop sa mga pasakop sa mataas na kapangyarihan, na tayo po ay sumunod sa kanilang mga palatuntunan, hindi po lahat ng bagay. Pero kung nalalabag na po nila ang utos ng Diyos, kahit po yan ay may parusa, ay tatanggapin ko na lang. Kaysa namang ako'y lumabag sa utos ng Diyos. Kaya tayo po ay mababago naman ang paksa. Dito naman sa 8 hanggang 10 ay ating babasahin. Ganito po naman siya sabi dito. Huwag kayong magkautang ng anupaman sa kanino man, maliban sa mag-ibigan kayo, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakaganap na ng kautusan. Yung pong umiibig sa kanyang kapwa ay nakaganap na ng kautusan. Sabi, sapagkat ito, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakim, at kung meron pang ibang utos ay nauwi sa salitang ito. Sa mako'y bagay, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Paano natin iibigin ang ating kapwa na gaya ng ating sarili? Kahit kaaway, may sabi sa atin, mahalin natin. Ang sabi nga, ang ating kaaway, ang sabi nga dito sa pinag-aralan natin sa Mateo 5:44, kaya sabi dito, tatapos sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong kaaway, idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Kaya, ganyan po natin iibigin ang ating kapwa, kahit yan ay ating kaaway. Kaya nga sabi sa 12:17 ng Roma, 12:17, sabi, huwag kayong magbayad sa kanino man ng masama sa masama. Huwag po tayo babayad sa kanila ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harap ng lahat ng tao. Hindi po tayo magbabayad kahit yan ay ating kaaway. Ganyan po natin, sabi, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kaya
kahit ang ating kaaway, ang sabi nga, yung binasa natin sa nakaraan, sabi sa Kawikaan, 24, saka 24:17, kaya ano ang sabi ito, huwag kang magalak pagka ang iyong kaaway ay nabuwal. Kung ano ang ating kaaway nabuwal, huwag tayong magagalak. Huwag tayong matutuwa. Sabi, huwag kang magalak pagka ang iyong kaaway nabubuwal. Huwag kang matuwa. Ang iyong puso pagka siya'y nabubuwal. Hindi yung pong iba talagang iba po ang dating pagkakagalit na Buti nga sa iyo. Hindi po tayo ganun na mga mananampalataya. Kaya sabi sa atin, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya, kahit yan ay ating kaaway. Yung nga po, ay nga sabi dito sa talatang 10, ano sabi? Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Huwag tayong gumawa ng kahit yan ay kaaway natin. Sabi, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ang siyang katuparan ng kautusan. Nakaganap na po tayo ng kautusan. Huwag po tayong gumawa sa ating kapwa. Kahit nga po yan ay ating kaaway. Kaya nga ano sabi sa Roma 12:19, ano sabi? Huwag kayong maghigantihan mga iniibig, kundi bigyan yung daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ganyan po. Ganyan po natin iibigin ang ating kapwa na gaya ng ating sarili. Kaya ngayon 12:18 ng Roma, kung maaari ayon sa inyong makakaya'y magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Ganyan po tayo lalakad sa pananampalataya. At sa Galacia, Kapitulo 5, sa 5:14, na dito'y sinasabi, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Yan po. Isang salita na lang po. Ang kautusan po ay natutupad sa isang salita. Ano yon? Sa makatiwida ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ganyan po tayo. Kay kaaway, kay kagalit. Siyempre, paano natin ibigin natin kapwa sa atin? Ayaw natin tayo gawin ng masama. Hindi ganyan din natin gawin sa kanila. Kaya nga sabi, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Kaya nga yun po yung sabi sa atin sa aklat ni Juan, Kapitulo 13, sa talatang 34, ang sabi, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo mag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong inibig ko kayo, ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y nangakikilala ng lahat ng mga tao, sabi, na kayo'y aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Tayo alagad niya, kung tayo may pag-ibig sa isa't isa. At sa Mateo 22, sa 39, ang sabi, at ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ganyan po tayo. Iibigin po natin ang ating kapwa na gaya ng ating sarili. At sa Timoteo, unang Timoteo, sa Kapitulo 1, talata 5 ay sinasabi, ngunit ang kinauwian ng bilin
ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso. Yan, dapat ito ang ating pag-ibig sa ating kapwa ay nagbubuhat sa malinis na puso at sa mabuting budhi. Kaya nga kung ang ating kapwa ay nabubuhat, tayo matutuwa. Tayo umiibig sapagkat ngunit ang kinauwian ng bilin ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi paimbabaw. Yung ating pananampalataya ay hindi paimbabaw. At sa Kolosas, Kapitulo 3, kaya nga, sa huling talata, anong sabi dito sa Kolosas, Kapitulo 3, talatang 14, sabi dito, at sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, ito pa ibili sa atin, at sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Yan po ang tali ng kasakdalan. Perfect. Kaya nga po tayo yung pinalalakad sa sakdal na pananampalataya. Kaya hindi po tayo magiging sakdal ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Kaya nga po, yan po sabi, at sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Yan po ang tali ng kasakdalan. Kaya nga sabi, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Natupad na po natin ang kautusan. Yan po inauwi sa isa, na ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kaya hanggang dyan po muna ang ating pag-aaral.